Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys ay share ko sa inyo kung paano ba ako mag-track ng sales, profit, at expenses ng PisoNet ko. Importanteng dapat alam nyo ito dahil isa ito sa kailangan ng PisoNet natin. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to. So yun guys, simulan natin. Bago tayo magsimula guys, ay explain ko muna sa inyo ang pinagkaiba ng sales, profit, at expenses. Simulan natin sa sales o benta. Bali ang sales guys, ito ang kabuuang benta ng PisoNet ninyo. Bali hindi nyo pa nababawas dito ang expenses ng PisoNet ninyo. Next naman natin ang profit o ang kita. Ang profit naman guys, bali ito na ang kita ng PisoNet ninyo. Kumbaga nabawas nyo na ang expenses na nailabas nyo sa PisoNet. And ang last natin, ang expenses or ang gastos. Ang expenses naman guys, ay ito ang gastusin ng PisoNet ninyo. Katulad ng bill ng kuryente, bill ng internet, pasahod sa tao. Yan ang mga kadalasang expenses ng PisoNet natin. Sa bill ng kuryente guys, suggest ko sa inyo, maglagay kayo ng sariling submeter ninyo sa PisoNet para alam nyo kung magkano talaga ang consumption ng bawat units ninyo. Sa pasahod naman sa tao guys, nakadepende ito kung may pinapasahuran kayong tao. Kung wala, edi huwag nyo na ilagay ito sa expenses. Pero suggest ko din sa inyo guys, kapag medyo kumikita na ang PisoNet ninyo at kayo mismo ang bantay dito, mas maganda, pasahurin nyo rin ang sarili ninyo kahit na konti para hindi kayo ma-burnout o tama rin sa ginagawa ninyo. Wala namang problema doon. And para kung sakaling kailangan nyo na talaga maglagay ng tao sa PisoNet ninyo, at least kasama na siya sa expenses ninyo. So yun guys, ngayong alam nyo na ang ibig sabihin ng sales, profit, at expenses, i-share ko naman sa inyo kung paano ba ako nagmo-monitor nito. Dalawang type pa lang ituturo ko sa inyo guys. Ang una ko ituturong monitoring sa inyo guys ay kailangan natin ng Google Sheet or Excel. At para sa pangalawa naman, para ito sa mga hindi masyadong techy o hindi sanay gumamit ng Excel or Google Sheet. Ang kailangan naman natin sa monitoring na to ay notebook. So yun guys, umpisahan muna natin sa una. So yun guys, bali mag-open muna tayo ng Google Sheet. Tapos click lang natin to. Dito pala sa Google Sheet guys, kailangan natin ng Google account. Tapos click natin tong blank spreadsheet. Tapos lagyan natin siya ng title. Then dito sa unang cell, maglalagay tayo ng date. Then yung second cell, sale naman yung ilalagay natin. Then dito naman sa pangatlo, lalagay tayo ng electricity para sa expenses. Then internet. Then employee kung may papasahuran kayo. Then ang kasunod naman, total expenses. Then ang pinaka last, profit. Then next, right click nyo tong 1. Tapos click nyo yung insert one row above. Then i-merge nyo tong A1 tsaka A2. Same dito sa B1 tsaka B2. Tapos itong nasa taas ng mga electricity hanggang total expenses, i-merge nyo rin siya. Tapos lagyan nyo ng expenses. Then i-merge nyo rin tong profit. Ngayon naman guys, igigit na natin sila. Bali pipindutin nyo yung nasa taas ng 1. Then pipindutin nyo tong dalawang to. Igigit na nyo lang siya. Tapos i-bold ko lang. Then dito sa baba ng date, maglalagay tayo ng date. Bali August 1, 2025. Then click nyo tong date. May makikita kayong circle dyan. Tapos click nyo lang siya pababa. Lagyan pala muna natin sila ng bracket. Bali i-click nyo kung anong gusto nyo lagyan ng bracket. Tapos pindutin nyo lang to. Yan, okay na. Tapos lagyan na rin natin siya ng alternating color. Bali pipindutin nyo lang tong format. Tapos click nyo yung alternating color. Tapos kayo nang bahala kung anong kulay ang gusto ninyo. Tapos next naman, dito naman tayo sa sales. Bali dito sa sales, ilalagay nyo dito kung magkano ang benta ng PisoNet ninyo. Halimbawa sa akin, ang ilalagay ko ay 1K. Dito naman sa electricity, kung magkano ang bill ninyo sa kuryente, i-divide nyo lang ito kung ilang araw ang meron sa August. Ang ginawa kong sample dito ay 6.5. Divide natin siya sa 31. Tapos i-copy lang ulit natin pababa. Tanggalin lang natin yung mga decimal. Click nyo lang yung cell, tapos click nyo lang tong 0. Then next, dito naman tayo sa internet. Bali converge pa lang ang sample natin dito. 1625 kasi ang binabayaran ko monthly. Divide ulit natin siya sa 31. Tapos copy paste ulit natin pababa. Next naman natin itong employee. Sample lang natin na 250 ang pinapasahod nyo sa employee. Copy lang ulit natin pababa. Then dito naman sa total expenses, pagpaplasin lang natin tong electricity, internet, tsaka employee. Tapos copy ulit natin pababa. Then dito naman sa profit, minus lang natin tong sales dito sa total expenses. Yan, tapos copy ulit natin pababa. Yan guys, nakuha na natin ang profit natin per day. Ngayon, kung gusto nyo makita ang profit per month ninyo, pwede pa tayo maglagay dito sa dulo. Lagay natin ang profit per month. Lagyan ulit natin ng bracket.
Tapos emerge lang natin to. Tapos gamit tayo ng formula na sum. Tapos isum natin tong profit. Lakihan lang natin ng konti. So yun guys, bali ganyan lang ang monitoring ng PisoNet ko. Kung hindi kayo nasundan guys, ay balikan nyo na lang. Kung magdadagdag kayo ng panibagong month, ay ganun pa rin naman ang gagawin ninyo. Yun lang guys. Next yun naman na ituturo sa inyo ay sa notebook. Halos same lang din naman to sa Google Sheet. Kaso ang gagawin ko dito ay per month. Una, ang ilalagay natin ay sales per month for the month of August. Next naman, expenses, kung saan nandito ang electricity, internet, at pasahod sa tao. Next naman guys ay profit. Bali para makuha pala natin ng profit guys, kukunin muna natin ng sales minus expenses equals profit. Halimbawa lang to guys na 35k ang sales ninyo sa isang buwan, sa electricity naman ay 6.5, sa internet naman ay 1,625, sa employee naman ay 7.5 sa isang buwan. Bali total lang natin tong expenses natin. Then i-minus natin tong sales per month dito sa total expenses. Makukuha nyo na kung magkano naging profit nyo sa isang buwan. Yun lang guys. Kung magde-daily kayo guys, pwede nyo rin naman gawin sa notebook kung paano ang ginawa ko sa Google Sheet para mas matrack ninyo kung magkano talaga ang sales ninyo per day. So yun guys, napaka-importante na dapat meron tayong monitoring sa ating PisoNet. Dapat alam natin kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera dito. Upang sa ganun, malaman natin kung kumikita ba ang PisoNet natin o hindi. Ang monitoring guys, ay parang compass yan. Kung wala ka nito, ay para ka naglalakbay nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya kung nagsisimula ka pa lang or magsisimula ka pa lang, ay aralin nyo na kung paano mag-track at mag-monitor ng sales, profit, at expenses ng business ninyo. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. And kung may katanungan kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to guys kung nagustuhan ninyo. Yun lang guys, salamat sa panonood. Bye bye!